What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin rito itong si Congressman Marcoleta mga kababayan. Agree ba kayo sa winika ni Congressman Marcoleta na kung sino pa ang mga gumagawa ngayon ng kabutihan sa loob ng gobyerno, sila pa ang pinagbumukhang masama sa harap ng publiko? Tulad na lamang ang ginagawa ngayon sa mga Duterte di umano o partikular na nga dito kay VP Sara na wika ni Congressman Marcoleta, wala namang hinangad itong si VP Inday, kundi paglingkuran ng tama ang mga ordinaryong mamamayan. Ngunit bakit ganito ang nangyayari ngayon? At ang mas malala pa doon, wika pa nga niya, ang mga kasamahan niya sa Kongreso ay nagpapagamit pa sa mga maling adhikain na ginagawa ng bangag na administrasyon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, talagang pagdating sa mga Duterte napaka-unfair ng treatment sa kanila. Kamukha na lamang ang naranasan ni Congressman Marcoleta nang dahil sa pinoprotektahan niya ang Vice Presidente, siya naman ngayon ang tinitira ng mga kapwa niyang politiko. Hay nako, kung kaya't ang pag-asa na lang talaga natin maging senador ito nang hindi basta-bastang boljakan o alisin sa mga pwesto ng committee. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Pala yan, Yan na lang. Oho. O, di ba? Anong ginawa nila? Imbes na tinulungan ako. Tinanggal kayo sa Committee on Energy sa mga committee hawak ninyo. Oh, yan ang sinasabi ko sa'yo. So, kung sino yung nag-iisip, kung sino yung gustong gumawa ng mabuti, siya pa yung babalikan. At para bang ako'y nakagawa ng napakalaking kasalanan din. Oho. O, hindi lamang yun. Hindi lang yung Quadcom. Opo. O, hindi ba? Pinasimulan nila na usigin ang Vice President. Pinagit ko kahapon yung ibang bahagi. Na, bakit yung paraan ninyo? Doon pa lang sa paraan para lang matawag, masabi ng Vice President, mali na illegal na Opo, yung pagpe-privilege Alam mo, speech. hindi may iwasan na babalik-balik kami doon Halimbawa, natuloy yung impeachment. Kakalkalin ko yun Okay. Ngayon, pinag-usapan natin, paano yung pamamaraan ng Quadcom? Naalala mo ba yung isang babae ron na ipinatawag? Cassandra Ong ba yun? Opo, si Cassie Ong. Oo, tama. Pero sa Pogo yun Oo nga, Quadcom yun Oo nga po. Quadcom. Yung maganda. Binabalikan ko lang yun. Opo. Ang sabi niya, hindi ko sa ulado, pero halos ganito yung sinabi niya Kasi tinatanong siya, boyfriend mo ba yun? Kanya. Opo. Yung kapatid ni Alice Guo. Oo, sabi niya, bago yun, tinanong siya, Tama, wala sa hulog talaga ang mga ginagawa ng mga tuwadkong. saan ka ba nag-aral? Ano bang course ang natapos mo? Opo. Ang sabi nung Cassie Ong. Cassandra Ong, Your Honor, pwede po bang hindi ko na lang sagutin yung tanong nyo? Kung saan siya nag-aral. Tama. Oo, tinatanong ko lang naman ng Alam mo kung bakit ganun yung salita ng babae? Maski na hindi niya alam yung technicality nun. She was invoking her right against self-incrimination. Okay. Isang karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas, nasa Bill of Rights yun Tama po. Alam mo, Nelson, Jen, yung Bill of Rights, ito yung matibay na pader. Okay. Na hindi pwedeng gibain kahit ng gobyerno. Kung gagawin mo, uusigin mo yung mga mamamayan. Ganun pala yung May Bill mga of- karapatan Bill siyang, of Rights, kaya nga meron tayong salitang nakasulat sa bato. Opo. Nakasulat sa pader, yan. Sabi, isip-isipin mong, kapag hindi ka niya sumagot, iko-contempt kita Nako. Hindi ba tatakutin ka pa Ito yung lahat ng mga karapatan na ayaw ibigay sa kanila. Doon sa panig ng mga dating Pangulong Duterte, wala siyang karapatan na magsalita sa kanya yung mga abogadong dinala. Meron lang silang karapatan na i-advise siya sa kanyang karapatan. Tandaan nyo nag-enter sila as counsel to advise the former president about his rights. Pero they did not enter themselves as counsel. Iba yun Yung counsel kasi, Pwede mong i-consult anytime. ipagtatanggol ko yung kliyente ito kahit saan tayo makarating. Doon pa lang sa pagtatanong mo, objectin na kita. Pag merong basis yung aking objection. Sa Kongreso po, wala yun. Hindi po pwede po yun. Di ba? So, nasaan ang kanyang karapatan for counsel? Nasa Bill of Rights na naman yun. You have the right to counsel. O yung karapatan mo na ikumpronta mo yung accuser mo. Isip-isipin mong napakaraming tinawag na puro kalaban niya yun Tama po. Makakapagtanong ba yung abogado ni dating Pangulong Duterte doon sa mga resource persons na kanilang pinatawag? Hindi. Ang nagtatanong lang yung members ng Quadcom. bawal Pero hindi siya mag-cross-examine ng mga abogadong dinala ng dating Pangulo.
O ay nasa ng karapatan niya ngayon to confront his accusers? Wala din. May isang congressman naman doon kung nagsalita in favor pong kay President Duterte, tinanggal din eh. Yung, di ba yung bata, naawa tuloy ako eh. Yung bata kongresista. At saka kabawal-bawalan ako, ikukumpronta mo ang isang respondent ng isang dokumento nang wala siyang kopya o hindi niya nabasa. O kaya naman kahit nabasa niya, hindi naman authenticated. Ibig sabihin saan ba nanggaling yan? Uunahin mo munang i-authenticate sa pamagitan ng pagtawag mo doon sa gumawa ng affidavit o sinumpaang salaysay para tanungin muna siya ng korte kung siya nga talagang gumawa niyan. Para patibayin kung may yung mga aligasyon na yon ay mayroong laman o may basihan. Hindi eh. Basta na lang kinonpronta. Ang kumompronta, abogado, alam ng abogado, alam ng abogada kung ano yung tuntunin eh. Tama po. Pero binabaliwala nila eh. Ito lahat ang pinanggalingan ng mga pangyayari. Wala nang rule of law, walang due process. Pagka walang rule of law, magulo yun, Kong. Anarchy yun, Kong. Di Kasi ba? kung gusto eh. Bakit ba naglatag ng batas ang isang bansa? Hindi ba para isaayos lahat ang mga gawain, lahat ng tuntunin, para ang mamamayan, para ang lipunan ay masinop? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain, meron tuntunin, may proseso. Yun ang isang lipunan ng mga tao. Yun ang lipunan ng mga taong, alam mo na, sibilisado. Kapag yung ginawa mong, nilatag mong mga tuntunin na hindi mo na sinusunod, yun ang chaos. Hindi, baka sabihin nila kung hindi, mga mambabatas kami. Kami ang gumagawa ng batas. May Baka pwede sarili kaming rule. sarili Kaya naming namin rule. ito eh. Kaya nga tinatanong ko kung ganito po ang gagawin. Kamukha nung sinasabi ko na yung pinakapundasyon kung para ipatawag lang yung Vice President doon sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Ayan. Pinag-privilege speech nila yung mama. Samantalang yung subject matter niya Dinidinig na. ay dinidinig na. Sapagkat meron ng bill na naiakda. So may rules pala kayong bawal pala yun, Kong, sa Congress. Meron kaming bill. Meron kaming tuntunin. Meron rules kami na you cannot avail of the privilege hour if the subject matter of your privilege speech is covered by a pending bill. Okay, nakapending na sa plenary dyan eh, Nelson. Nakapending na rin sa committee. Bakit pinatayo yun? Kasi para mabilis yung pagre-repair doon, ang bilis talaga eh. Pagka-repair, kinabukasan eh. Nag-constitute na kagad. May ano na kagad. Samantalang yung privilege speech ko dyan, sa kaugnay. DepEd din yun eh. Kasi manahon ng Pangulong Duterte, ang secretary si... Liling Briones. Secretary Leonora Briones. Yes po, Ba? Ano yun, talagang malaman. Sapagkat ang binabanggit ko doon, mga anomalya at katiwalian na nakapaloob doon ng halos 3 billion pesos na inaudit ng COA sa tatlong magkakasunod na taon. Namula yata ng 2017, 2018, 2019. Akalain mo hindi man lang ni-repair sa committee. Punong-puno ng yung datos eh. Yung ni-repair sa committee, yung manifestation lang nung isang miyembro ng Appropriations Committee. Nag-manifest. Hindi ko malaman kung saang rule kinuha yon na kapag nag-manifest ka, tatanggapin ng isang committee motu proprio. Anong ibig sabihin nun, Nelson? Motu proprio. In itself. Ibig sabihin nun, sabi ko, Mr. Chair, paano mo tinanggap na motu proprio ito? Hindi naman galing sa iyo to. Galing sa manifestasyon ng isang tao. Hindi motu proprio. Pero nagmamadali nga sila. Motu proprio pa. Itong dalawang sinasabi ko sa iyo, nakabalintunaan, ito ang ginamit na dahilan para ngayon masabi na ang Vice President. Pag-aralan ninyo kung paano kanilang pinag... Ngayon, kapag ako ay sinasabihan ko sila at pinalilitaw ko, wag naman ganito, ito po yung tuntunin natin. Sundin ang tuntunin. Sasabihin ng chairman, o diniraise ko ito, ano? Noted. But Mr. Chair, I am raising this for us to consider. Magdebate tayo. Noted. You have no right to raise a constitutional issue or a procedural issue because you are no longer a member of the committee. Hindi ka na miyembro ng committee. Tatanungin ko siya, saan mo kinuwang basihan nito? Anong legal basis mo, Mr. Chair? Wala na akong mic. Hindi na ako wala nang boses yung mic ko eh. Pinatay na yung mic. Doon kami nagkagulo pa. Tapos hinahanap po na yung opya ko, wala na eh. Yun yung naging viral. Di ba? Ngayon, iniisa-isa ko ito, Jen. Kasi konektado eh. Konektado, pinipilit nating idiin sa kanila. Kaya sinabi ko nga yung dalawang nagsalita, naipaliwanag po na itong malaki pong pagkilos na ito kinakatawan niya po yung pinagsama-samang mithiin na tayo po ay magkaisa upang matugunan ang problema ng ating bansa. Hindi mo bababasa, ilang milyon ba ang gusto mo pang makita para magising ka sa iyong pagkakaidlip?
Kung hindi man bangungot yan. Sabi daw nung isang dating senadora ko, minority lang. Kahit na medyo marami ang bilang sa isang pagkakatipon, pero sa totoo, minority pa rin yung mga yan. Nananatili kayong minority? Nananatili niya kayong minority pa rin yung kung ang pag-uusapan ay bilang ng tao sa Pilipinas. Nakalimutan siguro ng dating senador na yun din. Opo. Yung napatala sa Biblia na ang kalaban niya 100,000 si Gideon, Kong. Buhay ni Gideon yan. Medyo kinakabahan nga si Gideon eh. Opo, Alam mo naman ang kasaysayan nun. Sa avatar mo yan, Nelson. Opo, Pinabawasan pa nga eh. Sabi niya, kaya lang si Gideon, talagang nasa panig naman ng Diyos eh. Ay, opo, mandirect Kaya ba lang, talaga eh. pumutao lang din. Ay, siyempre, medyo May pakiramdam ho yan. kinakabahan din naman sapagkat 100,000 naman ang kalaban. Ang sa kanya naman wala pa yatang 1/5 nung... Ay, yung bilang ng kalaban nila, Kong. Ngayon, edi gusto niyang dagdagan. Sabi ng Diyos, masyado kang marami. Marami pa niya yan. Masyado marami. Siguro nabigla sa, Diyos ko po, 100,000, ito lang po yung sa akin, 1/5 babawasan. Hindi, bawasan mo. Maraming kaparaan ang binigay ng Panginoon Diyos yan eh. Kung di ako, sabi niya, sige, sabi mo sa kanila, yung gusto nang umuwi, pauwiin mo. Nung sinabi niya, yung sinong gustong umuwi, ang daming umuwi. Nagpulasan din. Teka muna. Inatira pa. Okay na po ba ito? Hindi, testingin mo ba? Painumin mo sila dyan sa ilog. Kung paano uminom sila. Kapag ka uminom, parang aso, tanggalin mo yun. Nabawasan na naman. Napakaraming umiinom, kumakahuli. Hanggang sa matira 300. 300 na lamang. Tama kayo, Kong. Sabihin mo dyan sa kung sino man yung dating senador na yan. 300 na lang ang humarap laban sa 100,000 kalaban. Anong nangyari? Nagsitakbo lahat yun eh. Tama kayo, Kong. So, hindi mo dapat maliitin yung maliitang bilang, Kong. Ako sinasabi ko lang naman yung napasulat dyan. Wala naman akong ibang sasabihin. Ayun. Nelson. Nagkaroon naman yung isa pang senador. Dalawa yan din. Meron pa ba? Babae yan sinasabi. Ito, lalaki eh. Magrarally din kami, sabi. Gusto ko mag-rally nga. Sa EDSA daw sila eh. Sige nga, magkaalaman nga tayo. Tingnan natin kung kaya din nila. Diyos ko. Kayo, puro tangka kayo. Wala namang problema kung mag-rally. Meron nga nag-react din eh. Kaibigan ko eh. Kilala mo si Larry Gadon. So malinaw ang mensahe, yung kapayapaan, iwasan ang gulo sa politika, itigil ang impeachment ni BP Sara, itigil ang mga walang katuturang investigasyon ng WAD Committee at ng Committee on Good Government. Yan talaga ang mensahe ni Marcoleta na siyang naging tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. At sa tingin ko, yan din yung damdamin ng milyon-milyon na pumunta dyan sa Luneta. So kung yan ang layunin, marami akong mga tanong eh. Unang-una, nagulat ako na ang programa alas 4 pala. Bakit? Gabi pa lang, yung mga nananampalataya sa iglesia ay naroon na, nagtipon-tipon na sa Quirino Grandstand sa Luneta. Sabi ko, bakit ganon? Bakit hindi pa sila nagtawag na lang para sa alas 4 programa, no? Tapos na-analyze ko na siguro, meron silang inaantay galing sa administrasyon. Kaya sila nag-antay ng alas 4 bago sila manawagan na itigil yung impeachment ni Inday Sara, itigil ang walang katuturang investigasyon ng HUAD Committee, baka naman magkaroon na ng kasagutan ng presidente sa kanilang kahilingan. Kasi hindi naman nila sinikreto kung ano ang kadahilanan ng pag-rally nila. No? So, yun ang naisip ko lang, no, na binigyan ng sapat ang panahon para makasagot ang administrasyon bago nagsimula ang programa. Ngayon, natapos ng programa. Ano ngayon? Well, ang hiningi nila, kapayapaan, itigil ang impeachment, itigil ang walang katuturang mga investigasyon ng Kongreso. Ano naging sagot ng administrasyon? Abay, ang sagot ay tinanggal ang hay nako, Zaldi ko bilang chairman ng Committee on Appropriations. Well, by now, alam niyo naman, wala ibig sabihin yun. Kasi alam niyo, ang Committee on Appropriations, makapangyarihan lang yan kapag dinidinig ang pangtao ng budget. Wala nang ididinig ng pangtao ng budget. Ang susunod na budget, sa susunod na Kongreso na. Ibig sabihin, ang susunod na magiging importanteng chairman ng Committee on Appropriation, kung sino man yung uupong Committee on Appropriation sa 20th Congress. Dahil sa Hunyo, tapos na ang termino ng 19th Congress. Ganun po yun, no? So, wala na talagang silbi yung pag-uupo Jan Kikimbo bilang chairman ng Committee on Appropriations. Siguro, iniisip nila na yung taong nagagalit doon sa bulok na budget, na corrupt na budget na pinisara, may ibsa ng galit kung tatanggalin si Zaldico. Hindi po. Hindi po. Kasi una-una, iniinsulto nyo naman ng taong bayan. Akala nyo hindi na alam ng taong bayan na wala namang epekto yung pagtatanggal kay Zaldico, no? Ay, hindi po ganun. Hindi naman ganun ka mangmang ang taong bayan. Alam ng taong bayan, wala nang epekto yan kasi wala nang budget na hihimaymayin at bubuin ang Committee on Appropriations. Yung susunod na Kongreso na, yung 20th Congress, ang gagawa ng panibagong budget. Pero ano ba talagang hinihingi ng Iglesia ni Cristo? Well, pag-aralan natin, ha? Itigil ang impeachment in Inday Sara. Itigil ang mga walang katuturang investigasyon ng WAD Committee at Committee on Bad Government laban kay Inday Sara.
So, lahat ng kanilang panawagan na sa tingin nila nagdudulot ng gulo ay galing sa Kongreso. Now, kung ikaw ang iglesia, kung ikaw ay taga-iglesia, paano magkakaroon ng kapayapaan? Eh di siyempre, kung ipatitigil yan ng liderato ng Kamara. Kung magkakaroon ng kapayapaan, kung tatanggalin yung namumuno sa Kamara. Alam nila yan eh. Kaya tinanggal nila si Zaldico dahil kahit papano, pinumunuan ni Zaldico yung Appropriations Committee na galit na galit ang taong bayan dahil sa pinakakurap na budget, no? Pero sa tingin ko, hindi yan yung gusto ng iglesia na minimum. Ang minimum na gusto ng iglesia, mapalitan ang ulo ng Kongreso na siyang pasimuno ng impeachment Inday Sara. Tama, Atty. Harry Roque, dapat si Tambalus ang mapatalsik sa pwesto dahil siya ang pasimuno ng lahat ng mga nangyayaring impeachment complaint kay VP Sara. Well, kung ako ang tatanungin nyo, talagang ulo niyan ay si BBM at si Lam. Bakit? Eh alam naman natin sa kasaysayan ng Pilipinas, unang-una, wala talagang nagiging speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. Eh pati nga sa Amerika, hindi nyo ba nakita itong si Speaker Johnson, nanalo biglang speaker, maski isa lang ang majority ng Republicans at meron pang mga Republicans na ayaw sa kanya kasi binigyan siya ng basbas ng presidente. Alam nyo kasi yung sistema ng gobyerno natin, namana naman natin sa Amerika yan eh. So syempre, yung mga distrito, humihingi ng mga proyekto, humihingi ng pondo galing sa federal government. So ganyan talaga ang pananaw ng mga congressman. Kaya importante ang speaker na bigyan ng basbas ng presidente dahil yung presidente nagko-control ng budget. Diba? Bagamat theoretically, walang taxation without representation, gumagawa naman ng budget talaga, ehekutibo rin eh. Hindi naman Kongreso eh. Babalangkasin lang ng Kongreso. At sabi nga dapat hindi ini-increase yung ginawang budget, pero ang ginawa ng Kongreso, in-increase nila. Kaya nga, napakadaming paglabag sa saligang batas. Pero tingin ko, ang barest minimum, kasi ang sinasabi naman ng iglesia, dapat sundin yung sinasabi ni PBBM na dapat wag i-impeach si Inday Sara. Kaya tuloy, hindi sila nanawagan na tanggalin ang PBBM. Kasi kung ang kapayapaan ay makakamit sa pagtigil sa impeachment ni Inday Sara, natural, kung ang salita ni PBBM, na hindi ako naniniwala, tingin ko, good cop, bad cop lang silang dalawang magpinsan, well, at least for purposes of yung talagang itigil ang impeachment, ang dapat na palitan ay ang speaker, ang tambaluslos. Pero hindi mangyayari. Dahil ngayon, alam na natin ang sagot ng administrasyon, hanggang Zaldico lang kayo. Ano na ngayon ang susunod? Well, ayaw ko pangunahan ng iglesia. Pero meron ako mga natanggap na mga impormasyon. No? Hayaan ko na silang magkumpirma. Meron na naman magaganap na rally sa 25. Sa tingin ko, baka mas malaki pa ito. Dahil itong rallying to, hindi lang isang simbahan. Magsasama-sama na mga simbahan at magsasama-sama na yung mga iba't iba pang grupo. So sa tingin ko, sa 25, baka mas malaki pa. Kasi itong nangyari sa 13, ito ay panawagan. Hindi dininggin ng panawagan. So ngayon, iba na siguro magiging panawagan pagdating sa 25. Ano pang gagawin mo? Dinaan mo sa mabuting usapan, mapayapang pamamaraan, ipahiwatig na kailangan ng kapayapaan, itigil ang impeachment, itigil ang mga walang katuturang investigasyon. Ang sagot, hindi, tuloy kami. Hanggang Zaldico lang kayo na wala namang silbi kasi tapos ng paggagawa ng budget, naging batas na. Syempre, hindi ka naman po pwedeng sabihin, ay, gano'n na yun. Hindi naman po pwede yun. Ang daming mga napuyat, ang daming napagod, tapos gano'n na lang. Hindi po. So, ang tingin ko, talaga magkakaroon ng mas malakihan na namang pagtitipon. At pag nagkaroon ng pagtitipon, dahil hindi na nga pinakinggan ang panawagan na magkaroon ng kapayapaan, baka iba nang hingin. Pero ayaw ko nang maghimasok sa kanila dahil sila naman ang organizers. No? Pero sa tingin ko, pagdating nung kinabukasan ng 13, pareho pa ba ang Pilipinas? Ay hindi. Unang-una, ipinakita natin, mga Pilipino, hindi lang iglesia, kasi hindi lang mga taga-iglesia nagpunta doon sa pagtitipon na yon, sa buong Pilipinas, ay nagsama-sama at nagparating ng mensahe sa gobyerno, makapangyarihan man kayo dahil kayong gobyerno, kami pa rin ang taong bayan at ang tunay na soberenya ay nasa taong bayan. At ngayon, kung meron pang duda doon sa mga nagtipon-tipon sa EDSA noong Nobyembre, kasi mga 10,000 lang ang naging total attendees doon, kung meron pang duda na ang tao ay babalik uli sa kalye at buhay na buhay pa ang people power, ang mensahe ng 13 ng Enero, buhay ang people power sa Pilipinas at ang lahat na magbabaliwala sa kapangyarihan ng taong bayan, mag-ingat kayo. Yan po ang tagumpay na nakamit. Sa madaling salita, Atty. Harry Roque, tinetempt check, no? Kung hanggang kailan magiging matigas ang gobyerno na sa tingin ko, sa darating na Enero 25, kung magpapartisipa, no? Ang karamihan at bawat sekta ng relihiyon, baka matuloy na nga ang people power. Ano sa tingin nyo doon, mga kababayan? Natin sa 13. So wag yung isipin na palibasa nandiyan pa rin ang tambaluslos at tuloy pa rin impeachment, baliwala, hindi po. Dahil ngayon, may kumpiyansa na ang taong bayan. Alam na nila ang kapangyarihan nila na pag tayo nagkaisa,
Maski ang Mm. pinakamakapangyarihang gobyerno, mapaluluhod ng taong bayan dahil tayo ang tunay na soberenya sa isang Correct. demokrasya. Di ba napakaganda po? Nasa inyo lahat ng pera, nasa inyo lahat ng armas, nasa inyo lahat ng sundalo, nasa inyo lahat ng polis. Pero kami ang boss ninyo. Kami ang masusunod, ang taong bayan. At pag kami nagsama-sama, walang magagawa kahit ganong makapangyarihan ang gobyerno. Pangalawa, di ba napag-usapan na naman natin na sa ating saligang batas, talagang kinilala natin ang militar bilang protektor ng taong bayan. Ngayon, marami sa inyong nagtatanong, paano mangyayari yon? Meron tayong batas na kudeta na pinaparusahan ang mga militar pag sila ay nagtangka na kumuha ng kapangyarihang politikal bilang kudeta. Well, simple lang po yan. Kasi, unang-una, nung kinilala natin sa ating saligang batas ang papel ng militar, dahil nga po yan doon sa karanasan natin sa EDSA 1, na talaga naman po, ang nangyari doon, yung mga kasundaluhan sa ilalim ng FDR at ng JPE ay tumiwalag kay Marcos Sr., inorderan ng Pabianbier, sige, lusubin yan, pero notektahan ng taong bayan. Kaya naging people power. Pero sa totoo lang, kung wala naman yung mga sundalo na nagsabing hindi na namin kinikilala ang chain of command, hindi na namin kinikilala ang Presidente Marcos Sr. bilang Commander-in-Chief, walang people power kasi wala naman tayong poprotektahan bilang mga mamamayan. So, ano nangyari doon? Well, umakyat sila sa Korte Suprema. Kinuwestiyon ang pagiging presidente ni Cory Aquino dahil hindi siya nadeklara ng COMELEC. So technically, kudeta yung nangyari. Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dahil ang taong bayan, ang tunay na soberenya, ang isang revolutionary government na dineklara ng taong bayan, yan ay legal at sang-ayon sa gustuhin ng nakakarami. So constitutional siya, bagamat nagkaroon ng revolutionary government. At ang naging panandaliang saligang batas ay napakaikling freedom constitution na pinag-aralan ko nung ako nasa law school. Sabi nga namin, paano tayo mag-aaral ng constitutional law? Freedom constitution lang naman yan. Pero napakagaling ng aming professor, si Perfecto Fernandez. Alam niya na talaga namang kahit wala pang mahabaang constitution, yung mga prinsipyo will remain the same. So kailan ka po pwedeng malitis ng kudeta? Kailan ka pwedeng purihin ang hukbong sandatahan bilang protektor ng taong bayan? Well, depende yan kung ang gawain ng militar may suporta ng taong bayan. Yung ginawa nila FDR at JPE, hindi yan kudeta kasi sinuportahan ng taong bayan. Ibig sabihin, nasunod kung ano ang gusto ng mamamayang Pilipino. At kaya nga, ang naging papel ng militar ay maging protektor ng taong bayan. Pero yung mga ginawa ni Trillanes ay kudeta yan. Bakit? Sila-sila lang yan . So sa madaling salita, kudeta kapag ang mga militar na sila-sila lang ay nagtangka na pabagsakin ng gobyerno. Pero hindi yan kudeta, yan ay protector of the people kung yung gagawin ng militar para pabagsakin ang gobyernong nawala ng kumpiyansa ang taong bayan ay suportado ng taong bayan. Yan yung desisyon ng Korte Suprema na kinilala si Cory Aquino bilang pinuno ng ating bansa maski hindi siya nadeklara ng COMELEC bilang. Kaya sana talaga, Attorney Harry Roque, kumilos na, no? Ang mga magigiting nating men in uniform at tandaan nila na nasa likod lamang ang suporta ng taong bayan sa kanila. Ang panalo sa snap elections. So ano ang susunod? Tignan natin. Binaliwala ang people power? Tignan natin. Talaga bang kakayanin ng gobyerno na supilin ang kagustuhan ng marami? Tignan natin. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, 2 beses na gumalaw ang taong bayan para magsisante ng presidente, 2 beses na naging matagumpay.